Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shoutout sa lahat ng mga ka-DCW, Duterte Cyber Warriors, kina Master Salim Macdum, Morokini, Madam Marie, Don Fleming, Sir Jonathan Pili, at sa lahat ng mga tirador ng mga team pagbabago, at sa lahat ng mga Duterte groups and Duterte pages sa social media, at sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Baka po abutin ng kalahating oras ang video na to pag inisa-isa ko pa kayo. Kilala nyo na kung sino kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre, happy 2017 po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo di makapag-focus masyado sa paggawa ng mga video dahil medyo mahirap pagsabayin ang misyon at ang trabaho. Pero syempre para sa bayan at para sa presidente, lahat ay kakayanin. So I'm sure, alam nyo na ang balita tungkol sa Lenny Leaks and Lloyda Leaks, di ba? Well, di nagkamali ang prediction ko na sila ang may pakana ng mga kilos protesta, mga personal attack sa lahat ng mga ka-DDS natin, sa mga nang-black na mga FB accounts na nang babatikos sa peking busy presidente nila, sa mga black propagandang pinapatelevise nila sa mga mainstream media na kinokontrol nila para masira ang imahe ng presidenteng kalaban nila. At mas lalo ko lang napatunayan nung nagsilabasan ang mga emails na to. Kaya salamat kina Thinking Pinoy, Madam Sas, at sa nagbigay ng impormasyon na yon. Mabuhay po kayo. Doesn't have to be true, just needs to look like that. Yan ho ang tagline ni Lloyda de Muñeta Lewis. Kaya kung anong mga nakikita nyo ng mga negatibong binabalita ng mga bias media ngayon, sina Lloyda de Muñeta Lewis at ang mga basurang kasama niya ang may pakana ng mga yun. Makapangyarihan nga talaga ang demonyo na to dahil malakas ang kapit niya sa mga bangkerong kumukontrol ng pera sa buong mundo. Kaya nga patuloy ang pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Sabi nila binabase ang pagtaas at pagbaba ng pera ng isang bansa sa pamamagitan ng ekonomiya nito. Pag malakas ang ekonomiya ng isang bansa, lalakas ang pera nito. Pero pag humina ang ekonomiya at nagkaroon ng digmaan o kaguluhan ng isang bansa, babagsak daw ang pera nito. Pero bakit ganun? Malakas naman ang ekonomiya natin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 7.1 ang GDP growth ng ating ekonomiya sa third quarter ng 2016. At saka wala namang malaki ang digmaang nagaganap ngayon sa ating bansa. Pero bakit patuloy pa rin ang pagbaba ng piso laban sa dolyar? 49.71 pesos na siya as of January 2017. So ano yun? Dahil sa war on drugs? Please, mainstream idiot medias, stop fooling the Filipino people. Kayo lang ang nag-e-exaggerate ng senaryo ng war on drugs at extrajudicial killings na yan para mukhang nagkakagulo ang buong Pilipinas. So mga literal na lason nga kayo sa mga isipan ng mga kababayan ko. Just like what Lloyda de Muñeta Lewis said, doesn't have to be true, just needs to look like that. So ibig sabihin, isa po ito sa mga sabotage propaganda ng mga mga tao na gustong pabagsakin ang gobyerno natin to create hate against Duterte administration. At syempre gamit ang mainstream media sa Pinas, they can exaggerate everything to make it realistic. And Jewish bankers controls the currency around the world. So kahit malakas ang ekonomiya natin, kung hindi nila papit ang presidente natin, ibabagsak nila ng ibabagsak ang pera natin. So anong kalalabasan ng mga pananabutahin na to? Magsisitaasan ng mga presyo ng mga bilihin. At syempre lahat ng mga bayarin hanggang sa hindi na ma-afford ng mga mahihirap na mga kababayan natin. So syempre, ito ho ang gagamitin nilang rason para magkilos protesta ang mga kababayan natin laban sa gobyerno natin. Economic sabotage ang nakikita kong plano ng Lloyda de Muñeta Lewis na to. At para mag-react sa sabotage propaganda na to, andyan ang mga taga-suporta ng peking busy presidente na to. Ayon sa email na nag-leak, binibigyan nila ng instruction ng mga taga-suporta nila kung paano mag-react sa mga kritisismo laban sa peking busy presidente nila. Seryoso kayo? At sigurado ba kayong okay lang kayo? Dahil sa totoo lang, walang tao na may matinong pag-iisip ang susuporta sa peking busy presidente nyo. Taga-suporta o mga bayarang mga troll sa social media? Taga-suporta o mga bayarang rallyista? Sa loob ng 6 na buwan niya sa pagiging peking busy presidente niya, ano na nga bang nagawa niyang maganda para sa ating bansa? Isang malaking wala, di ba? Ang nagawa niya lang mag-post sa magazine at magpa-cute kada speech at kada interview sa kanya. Pangarap atang mag-artista ng peking busy presidente na to. At lagi niyong pinapamukha sa aming lahat na mga disente kayo. Kailan? Pagka nakaharap sa camera at nandiyan ang mga media? Eh paano pag nakatalikod na at wala ng camera? Mga demonyo na kayo, di ba? So kung ang ibig sabihin ng disente ay pagiging hipokrito, tuta,
puppet, magnanakaw, oppressor, sinungaling, swapang sa kapangyarihan at maging literal na basura ng gobyerno at ng lipunan, isaksak nyo sa bagay nyo ang pagiging disente nyo. So kung yun ang definisyon ng disente para sa inyo, hindi ako disente. Makabayan ako. Kaya ako sinusuportahan ng presidente ko. So sa lahat ng mga tao naggalit kay President Duterte, pati sa Team Pagbabago at sa mga Duterte supporters, wala kayong karapatang gamitin ang salitang makabayan kayo dahil hindi kayo makabayan, makatae kayo. At tungkol naman kay Mo Twister, dapat journalist ka ng Channel 2 para literal na twister ka ng mga totoong kwento. Laos ka na kasi kaya nagpapapansin ka at para meron naman pumansin sa'yo, diba? At hindi ho government payback ang tawag sa posisyon na binigay kay Madam Mocha Uzon. Trust and loyalty ang tawag doon. At pinatunayan yun ni Madam Mocha Uzon bago pa lang magsimula ang kampanya noon. Para sa akin, it is a natural behavior of a human being. Aba natural, yung mga mapagkakatiwalaan mo at mga loyal sa iyo ang ilalagay mo sa mga pwesto na yan. Para siguraduhin na hindi ka tatraidorin ng mga yan. Alangan naman na kultong dilaw ang kunin ni Mr. President sa mga pwesto na yan. E di napariwara lang ang mga ahensya na yan. Siyempre, malaki ang posibilidad na isabotahe siya ng mga yan. So kung may utak ka mo, gamitin mo at isipin mo ang mga sinasabi ko. Sige, ilagay niyo lahat ng katayuan niyo sa mahal nating presidente. Sino ang ilalagay niyo sa mga pwesto na yan? Yung qualified pero may posibilidad na traidorin ka? O yung taong pagkakatiwalaan mo na pwede namang matutunan ang trabahong ibibigay mo sa kanya? Maiintindihan ko pa ang pagkontra nyo kung disable siya. Eh kaso nakapag-aral naman siya, marunong magsulat at magbasa. So basically, she is able to do the job. Diba? So sa lahat ng mga tae, yung mga tao na tahol ng tahol at nagagalaiti sa pagkakatalaga ni Madam Mocha Uzon sa pwesto na to, ito lang ho ang masasabi ko sa inyo, mamatay kayo sa inggit. Tama naman eh, inggit lang kayo. So next video ko po, ipapakita ko po sa inyo ang voting system na anti-garbage oligarchs. Hindi lang yun, ipapakita ko rin sa inyo ang anti-biased media, anti-stupid survey, and anti-black propaganda. Pasensya na po kayo, medyo natagalan. Medyo mahirap lang po talagang i-visualize ang voting system na yun. Actually, after election ko po dapat pagawa ang video na to. Kaso parang sinabi sa akin na nagpapagawa sa akin ng mga video na to na hindi pa yun ng tamang oras para ilabas ang video na to. At sa lahat po ng mga nagtataka kung sino nagpapagawa sa akin ng mga video na to, panoorin nyo po yung mga nakaraang video ko para malaman nyo. Because everything you see is part of God's plan. So, ako po si Mr. Rio.